Parang bigla akong nahiya na. Pero maraming salamat, Mr. J. Mark Babilonia, sa magandang pagpapakilala mo sa akin. And of course, ito may kodigo ko sa mga pangalan. Siyempre, ano po? School Superintendent, Mr. Celedonio Valderos Jr., School Head Girlie Abarica, Honorable Barangay Captain Ariel de Romas, represented by Ma'am Kagawad. Ano po? And Imelda Sarsalias, Mildred Galeno, mga guro, kung meron ako nakalimutan ng pangalan, pagpasensyahan niyo na po. Mga magulang, mga kapatid, at mga magsisipagtapos sa araw na ito. Still morning, a pleasant good morning sa inyo lahat. Good morning. Alam mo, it is my pleasure, o karangalan ko na maimbitahan na maging guest speaker sa inyong pagtatapos. Hindi nyo na itatanong, dito ako nag-aral ng grade 1 at grade 2. Yan pa lamang ang building namin noon. Grade 1 at grade 2 magkasama sa isang classroom, iisang teacher. Grade 2 at grade 3 at grade 4, ganun din, magkasama sa isang classroom, iisang teacher. Andyan pa nga yung tiyak, si Ate Shoni, nag-aral dito, Shoni Endrodora, Evelyn Endrodora, yan, yung mga nagsipag-aral yan dito. Kaya isinama ko para makita nila at magbigay-pugay kung saan sila natuto ng pagbibilang. I learned my ABCs, 1, 2, 3 dito sa eskwelahan na ito. Noon nagtataka ako pag meron kaming lesson, tungkol sa yung ilaw trapiko. Sabi ko, ano kaya yung ilaw trapiko? Yung traffic signal, wala namang kuryente dito eh. So sabi, pag pula, hinto. Pag berde, go. Pag dilaw, maghintay ng sandali. Sabi ko, saan ko kaya makikita yun? Eh, dito ako nakatira doon. Sa, hindi ko na alam ang lugar, kung matatandaan pa ninyo. So talagang mga ako, nung una ako nakatungtong ng Maynila. Dito po, since dito ako nag-grade 1, ako'y 6 na taong gulang pa lamang noon. Ang tawag sa akin saling pusa, saling ket. Sabi ko, ano kaya yung ket? Yung pala saling cat. Saling ket. Ako noon, ay awa naman ng Diyos, ako po'y naging first honor. Nung ako grade 1 at grade 2 rin. Tapos lumipat na kami ng Maynila nung nag-grade 3 na ako. Meron pa nga ako magandang karanasan dito, Sir Don. Maikwento ko lamang po, Ma'am Girlie. Ang baong-baong ko lamang nun lansones, minsan ay nilabon na saging, minsan ay minuknok. Yan, minuknok. Nag-recess kami, kain ako ng kain. Siyempre, itong bata, laro ng indoor dito. Indoor is the softball, I think. Indoor, yan. Tapos na ang recess, andyan pa ba yung bell? Andyan pa yung palinting, andyan pa yun. Yun ang pang-bell namin, ipasukan na sa loob ng classroom. Andyan pa. Nag-bell na. Noon ay tinuturuan na kami paano magsabit-salita ng Ingles. Ako, pasok na ako sa room. Sa dami ng kinain ko, ang sakit ng tiyan ko. Talagang pumupulo yung tiyan ko, hindi ko malaman kung anong gagawin. Hindi ko matandaan kung paano sabihin yung may I go out. Kasi sabi ko, salita doon namin Ingles. Ay, hindi ko na talaga nasabi may I go out. Ayun, nangamoy ang buong classroom. Napatawag ang nanay ko, no? Pinatawag, siyempre pinaglinis. Nahiyang-hiya ako noon kasi naging tampulan ako ng tukso ng mga magulang, no? Nagkaroon pa nga ng bugtong tungkol sa akin. Dito alam ko meron pang poso dito noon. Nagkaroon ng bugtong na ang tanong isang estudyante sa school ay alam niyo na yun. Ang sagot ay Henry, ako si tatay ay lagi napapaaway. Siyempre nga naman, pangalan niyang anak, pinutokso na gano'n. But that did not stop me from studying. Hindi ako nagkaroon ng trauma at nagpatuloy ako sa pag-aaral. Bakit? Dahil sa aking mga magulang na laging sinasabi na ang pag-aaral ay isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw sa iyo. Salamat din sa guru ko na nagpatnubay sa akin na huwag kang magkaroon ng trauma, okay lang yun, bata ka pa, hindi mo pa yun alam. Sabi ko, ma'am, ikaw naman na nagsabing may ego out, hindi ko nga po natandaan eh. Pero salamat po, saludo po ako sa mga guro dahil sa inyong guidance. Ang mga mag-aaral, pwede po bang ma-request kayo na tumayo? Okay, at sabihin po ang repeat after me. Maraming salamat. Maraming salamat. Mga
guro mga guro, sa inyong patnubay sa inyong patnubay, at pagtsatsaga pagtataga, na kami ay turuan. kami ay turuan. Palapakan natin ang ating mga guro. Ngayon naman po, okay muna umupo para sa inyong mga magulang. Yan, si ate, okay, hindi na board naman eh, no? Sabi, maraming salamat Maraming salamat sa aming mga magulang sa aming mga magulang, sa inyong pagtaguyod sa inyong pagtaguyod at pagsubaybay at at pagsubaybay pagluluto, siyempre. at pagluluto. Para kami makapagtapos ng aming pag-aaral. Palakpakan natin ang ating mga magulang. Pwede na po kayong maupo. Yan. So ngayon po kami patuloy ng pag-aaral, nandun kami sa Maynila. I cannot consider myself as a consistent honor student. Siyempre ang buhay talaga marami ang pagsubok. Nung high school, medyo nagka-luko-luko na ako dahil napunta na sa Maynila. Nakakita ko ng, may ilaw, may malakas na music. Eh dito, alas 6 pa lamang, pagkadilim-dilim na, puro cricket ang maririnig mo, yung kuliklik. Oh, tuko! Naku, takot ako sa tuko. Paglalakad ka dyan sa lansangan ng gabi, may dala-dala kang, anong tawag nga doon sa, hindi sulo eh, may tawag dito sa sulo. Bangyaw. Yun, ganun. Hindi kami aaten na sayawan, ganun ang mga dala-dala para makarating sa Mayubi, sa kung saan man kami nang ginagawa namin noon. And tandaan ninyo mga mag-aaral, sa inyong pagtahak sa buhay, marami kayong pagsubok na mararanasan. Life is not a bed of roses. Kung kayo man ay may mga suliranin, huwag niyo sarilinin. Meron kayong kaibigan, meron kayong magulang, o meron kayong teacher na pwedeng takbuhan at hinga ng payo. Okay? And you should dream. Dream ng realistic. You have to be smart. Pag sabi ko smart, hindi ka nulad sa telepono na smartphone or smart television. Smart meaning S means specific. Kailangan ng pangarap nyo ay specific. Ha? Kailangan ng pangarap nyo ay measurable. That's letter M. Nasusukat. Kasi kung kunyari, gusto mo maging doktor, okay, gusto mo maging doktor, kailangan specific. Doktor ng ano? Ng hayop, ng mga bata, ng mga babae, ng mga children. Yan. And your dream should be attainable. Alam ka naman magpangarap ka, gusto kong makarating sa Mars. Ayun ay attainable. Magiging attainable siguro yun, pero hindi pa sa panahon na ito, diba? You have to be, your dream should be reasonable. Reasonable. Reasonable bang mangarap na pumunta sa buwan, sir? Diba? Hindi. Kasi animal. Ngayon nga, meron nagkaroon ng isang patukala. Yung iba, nag-volunteer na makarating lang ng outer space na walang balikan. So it's quite attainable but not practical. Okay? Nasaan na ba tayo? S-M-A-R, reasonable. And then T, it should be time-bound or measured na. Yung nakasukat ng panahon. Diba kapag binigyan kayo ng assignment ng inyong mga guro, sinasabi, kailangan ma-submit na ito sa isang linggo. Yun ang ibig sabihin ng time-bound. So, ang pagiging gawin natin simple, ang aim mo, ang goal mo is matapos ang iyong assignment. Kailan, paano ko ito matatapos, attainable yun, at matatapos ko dapat ito sa next week. Ganun lang yung kasimple. So, yun lamang ang aking maibabahagi sa inyo. You have to be smart. At isa pa nga pala, na bago ko makalimutan, hindi ko na binasa yung, aking kodigo kasi masyadong mahaba eh. Maging mabuti kayong tao. Iba ang mabait sa mabuting tao. Si Robin Hood ay mabait, nagnanakaw, pinamimigay sa mga tao, pero hindi siya mabuting tao dahil ang pagnanakaw ay hindi gawain ng mabuting tao. So, very, very careful. Remember to be mabuting tao. Yun lamang po at maraming salamat sa mga pag-imbita sa akin and congratulations once again, dear parents and graduates.